Hi guys! Again, welcome dito sa ating YouTube channel. Again, this is Yana. At sa video na ito, i-share ko na naman sa inyo yung honest review ko sa isang online loan app. Hindi maubos-ubos na review natin sa iba't ibang mga olas para mabigyan kayo ng babala bago nyo itry at bago pa magulo ang inyong buhay. Okay? Dahil ang dami yung mga nag-try or yung mga nangutang sa mga iba't ibang olas na sa tingin nila okay lang or pa isa-isa lang, pero sa kalaunan dumami yung utang nila sa olas dahil nga doon sa gusto lang nilang ma-check or matry yung mga app. Yung mga iba dahil lang na curious, trinay nila yung isang app, pero dahil wala silang pambayad, after 7 days, nag-try ulit sila ng iba hanggang sa dumami. Nag-share ako sa inyo yung mga honest review ko, yung mga iba ay based on experience kasi trinay ko mismo yung app para ma-check natin kung ano yung meron sa mga app na yan. Okay? Para nga, bago nyo itry, meron kayong idea at hindi nyo nasubukan. Okay? Pero bago natin pag-usapan, kung meron sa inyong employed at gusto nyo mag-loan sa mga bangko, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page, Yana Insta Review, or pwede nyo rin akong i-message sa aking email address, amawanyana@gmail.com. At actually, kapag mag-email kayo sa akin, merong auto-reply na kailangan nyo sagutan yung pre-evaluation question. Kailangan nyo sagutan yun para malaman natin kung pre-qualified kayo na mag-apply ng loan sa mga bangko or hindi. Kasi minsan, nasasayang yung oras mo, tas yung oras ko, kung humaba yung conversation natin, tapos hindi pala tayo qualified na mag-apply ng loan sa mga bangko. Kaya sana, sagutan nyo yung pre-evaluation questions at actually doon sa auto-reply na yon, meron ding nakalagay na eligibility criteria, requirements for employed and self-employed. Pwede nyo basahin yun para makita nyo nga kung pwede kayong makapag-apply ng loan sa mga bangko. Okay guys, kapag nakita ko na pre-qualified kayo na mag-loan, magsisend ako sa inyo ng application form. Ang kailangan nyo lang gawin ay sagutan yon at mag-email sa akin. Then i-attach nyo nga yung mga forms, yung letter of authorization, yung consent form, and then syempre, kailangan nyo i-attach yung mga requirements. And ako na yung bahala na mag-process or mag-forward sa bank. Mag-antay ka na lang usually 3 days to 7 days para doon sa application mo, it's either approved or declined. Let's get back to the topic. So by the way guys, ang i-share ko sa inyo ay itong si Loan Alley, isang online loan app or makikita natin sa Google Play Store. Sa video na ito, i-share ko sa inyo yung positive and negative reviews ko at syempre subukan natin na i-check yung app nila kung ano yung possible or kung ano yung makikita nyo inside the app. Guys, kapag i-download nyo itong si Loan Alley sa Google Play Store, kapag i-open nyo siya, ang unang makikita nyo agad ay itong privacy policy na kailangan yung mag-agree. In-advise ko yung mga gustong mag-loan na kapag nag-apply kayo, dapat binabasa nyo yung kung ano yung nilalagay nila, yung mga terms and condition, privacy policy. Kung makikita mo, itong permission to start your loan application daw kay Loan Alley. Merong nakalagay na SMS, allow SMS access for relative financial transaction to reduce the time of your request, analysis of the credential risk, and be able to provide personalized offer. Contact naman, use to select guarantor from the address book. Phone number, by getting permission to your phone information, we can better determine your ability to receive a loan. Yung camera, and app installed at yung location. Kailangan niya silang bigyan ng permission para i-access yung SMS, contact, phone information, camera, app installed at yung location, and click continue kung okay lang sa'yo na i-access nila yung mga yun sa cellphone mo. Kaya nga sabi ko, hindi ko rin talaga nire-recommend itong si Loan Alley. Kasi do mabilis yung pag-approve nila ng loan mo, kaya lang ang dami lang gustong i-access sa ating cellphone na para sa akin hindi maganda. Kasi minsan 'di ba sa cellphone natin kung ano-ano yung mga nilalagay natin diyan, yung mga photos, ganyan, and yung mga contact number, lahat nandyan. And then allow Loan Alley to access your contact. Ayun nga yung sabi ko kanina, 'di ba? And allow to make and manage phone calls. Okay, pero may choice naman, it's either i-allow mo or i-deny. Pero kasi diba, kapag wala talagang choice, kahit labag sa loob natin, ina-allow natin sila kasi kung wala talaga tayong ibang mautangan. Kaya sana sa mga iba't ibang olas, ayusin nila yung service nila, diba? Kasi minsan, marami yung mga hindi nagbabayad ng kanilang loan dahil sa attitude ng mga iba't ibang agent ng mga olas na namamahiya, nananakot,
or kung ano yung ginagawa ng haharas. Allow loan ally to access this device location and allow to send and view SMS messages. Parang dito, ayaw ko din. Kapag pinayagan mo sila na i-access yung mga gusto nilang gawin sa ating cellphone, nakikita mo na pwede ka daw makautang ng 50,000 pesos or hanggang 50,000 pesos at may nakalagay na repayment terms up to 126 days. Pero I doubt, makikita natin kung totoo ba yung 126 days na sinasabi nila. Kailangan lang natin ilagay yung ating contact number at i-click mo yung obtain sa gilid para matanggap mo yung one-time password kasi kailangan mong input dyan. Yung verification code, click lang natin yung parang bilog at log in. Dito sa first step, ito yung mga personal information like yung educational attainment, marital status, number of dependent, yung current residential address, yung detailed address, at dapat maglagay ka ng guarantor or co-maker. Katapos mong masagutan lahat hanggang sa step 4, makikita mo kung magkano yung pwede mong mautang. Meron silang nilagay na repayment terms nga na hanggang 126 days, pero hindi naman kasi totoo ito. At kailangan nating mag-input nga ng isang valid government ID kasi isang valid government ID lang naman yung requirements. Same lang siya sa mga ibang loan shark, pero hindi ko nga nire-recommend kasi in terms of charges, yung mga processing fees, at yung repayment terms ay napakabilis or 7 days, 10 days, or 14 days usually sa mga loan shark. Kapag naprubahan yung application mo, pwede mo siyang i-cash out sa GCash, BPI, Coins.ph, sa BDO. Ang isa sa gusto ko lang sa app na ito ay yun nga, isang valid government ID lang yung requirements at napakabilis yung pag-process nila ng loan application mo. Minsan 5 minutes lang na-aprubahan agad and dinidisburse din naman nila agad. Kaso nga lang, ang problema nga, napakataas yung charges nila at 7 days lang usually yung ino-offer nila, lalo kapag first time mo na mag-loan. Minsan may 10 days, 14 days siguro kapag nagtagal or kapag nag-uulit ka na mag-loan sa kanila. Ang sinasabi nila guys na 126 days na repayment terms, hindi naman kasi totoo. For example, ang naprubahan sa'yo ay 4,000 pesos. Ang matatanggap mo lang ay nasa 2,000 plus or 2,000 mahigit. At kailangan mong bayaran sa loob ng isang linggo or 7 days nasa 4,000 plus. At yung matitira doon sa 4,000 plus ay like for example 100, 200 or 50 pesos. Ganon. Yun yung bayaran mo doon sa pang 3 months na sinasabi nila. What for na nag-offer sila ng 3 months na payment terms, kung doon pa lang sa 1 week or pang 7 days, kailangan mo nang bayaran yung halos buo ng inutang mo. Mag-iiwan lang sila or magtitira lang sila ng 100 or 70, 90 or 200 para babayaran mo daw doon sa pang 3 months. Okay? Pero gawa-gawa lang nila yan para masabi na 3 months. Pero actually, doon nga sa 4,000 plus, mahigit na babayaran mo doon sa pang 7 days, bayad ka na. Mga gimmick-gimmick lang nila yung sinasabi nila ng 3 months. Hindi po totoo yan, guys. Kaya sana bago kayo mag-try na mag-loan sa iba't ibang mga olas, manood kayo ng mga reviews, magbasa kayo ng mga comment or ng mga review ng iba't ibang nag-try na mag-loan sa kanilang loan app. And nagtataka lang din ako kasi ngayon, kapag tinitignan ko yung mga iba't ibang olas, yung mga reviews, doon sa mga iba't ibang loan app ng mga olas, minsan wala na, parang nasa 5, 6 lang yung nakalagay. Ewan ko kung nabubura ba yan or hindi. Pero halos doon sa mga chinecheck ko ngayon, parang kukunti na lang yung nilalagay nila na reviews. Mga 5, 6, ganyan. Tas wala ka nang mabasa na iba. Okay? So anyway guys, thank you for watching. Sana may idea kayo or nakapulot na naman kayo ng idea para diba, bago nyo siya itry, at least may kalaman na kayo. Or alam niyo na kung ano yung possible na ma-experience nyo, or kung nag-iisip pa lang kayo na mag-loan sa iba't ibang mga olas, hindi nyo na ituloy. Kasi ang hirap yung mabaon sa utang sa mga iba't ibang loan shark. Okay, so anyway guys, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo yung video na ito at i-share nyo na rin. Thank you and bye-bye!